end time, sa end time message, ay nang i-reveal ng Holy Spirit, ng Panginoon, ang mensahe sa panahon natin, yung pinaka-king ay yung mga bagay na nawala sa atin, tulad ng mga bagay na ito. No? Na tayong mga tao, kasama na yung earth natin, ang ating planeta, ay ma-restore din mula sa pagkapulo. So, sabi ng scripture, ililink ko doon sa binasa ko kanina, the manifestations of the sons of God, ibig sabihin ko, yung sons of God, tulad ng nililink natin yung term natin na Christian, na tayo mga anak ng Diyos, hindi lamang ito, hindi lamang ito status ng religion ang tinutukoy ng Bible na sons of God o mag-manifest tayo bilang mga Christian, kundi ang ima-manifest natin mismo, itong status na ito mga kapatid, no? Which is, ito yung origin natin, yung original being natin na ito. So ako naniniwala, yung sinabi ni Paul sa Romans 8, ay talagang yung sinasabi niyang manifestations of the sons and daughters of God. Ibigin na natin yung daughters kasi na plural naman yung pagkakasabi niya. Ito yung babalikan natin. No? Ito ang hinihintay ng mundo na muling mag-manifest sa mga anak ng Diyos, sa atin. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay medyo nabubulantan sa mga term na ito, which is, kung titignan natin ang Bible, ganito ang ating original form. Bago tayo naging simple human, no? Ganito tayo. So, binigyan ko lang ng dintong restoration sa binasa ko po galing sa sermon ni Brother Amos tungkol sa hinihintay ng mundo na manifestations ng mga anak ng Diyos. I-restore ang original form ng tao o yung tinatawag na yung original being natin bilang mga anak ng Diyos. Bilang ko. Iba naman. Brother Amos, entitled The Promise to the Overcomer. Ay, pastor, doon kay Sarap ko. Para white background. That is text. Revelation chapter 2 verse 10, and I read, "Fear none of those things thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried. And ye shall have tribulation 10 days. Be faithful unto death, and I will give thee a crown of life." So, ito yung promise ng Panginoon Jesus. So, sa ating mga overcomers, we have to overcome as Christians. And ang promise ni Lord, as we overcome, He will give us a crown of life. Okay, thank you. So yung babasay Acts 10:17 concerning Peter and the testimony he bore to the Gentiles before the gospel came to the Gentiles Israel. So verse 17 of Acts chapter 10. Now while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house, and stood before the gate and called and asked whether Simon, which was surnamed Peter, were lodged there. While Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, Behold, 3 men seek thee. Arise therefore and get thee down, and go nothing with them, doubting nothing, for I have sent them. So, kukunin ko lang po dito yung part na doubted in himself. So, we Christians, tayo ay nagbabasa ng Word of God every day, and so nagda-doubt tayo sa kanyang word na kasi na-interpret natin to in our own. So, doubted in himself what this vision which he had seen. So, tayo, every day na nagbabasa tayo is ngayon nga, nagkakaroon tayo ng doubt because we trust in our own. Parang nilalagay natin yung sarili natin isip dun sa binabasa natin, which is hindi naman mali, pero we should know na ang Holy Spirit ang nag-guide sa atin. So, tapos,
kanina naman po may nabasa akong isa sa mga tracks ni Brother Branham, which is receiving the message. And basta gano'n po, isasabihin ko na yun po pag nabasa ko ulit na ang salita ng Diyos ay hindi dapat tinatranslate ng tao. It is the Holy Spirit who works. So, parang ito pong verse na to is nag-remind na we should trust the Holy Spirit alone and not ourselves. Kasi po, nasa atin na yung Holy Spirit na as sabi nga po, overcomers, we have already received it. The seed, kung nasa atin po ang seed, is hindi po tayo magkakaroon ng doubt kasi nasa atin po yung Holy Spirit. Okay, thank you. So, brother, last. So, We must know that it will all stay the same for the ministry, being the midwives of the church, where the other for the ministry and church. At this end time, particularly being the head of the fivefold ministry, for the Spirit of God is one, does not change. It is written. The Hebrew 13 po, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. So sa verse po ito, it tells me na even the world will change, no? Panginoon po natin will still remain. Tapos yung sa mga dami nga po na yung ating mga Christian na nagiging lukewarm, but the Lord, sinabi niyo po sa kanyang salita na hindi ko magbabago, hindi ko siya magbabago ngayon sa mga susunod na araw at bago sa mga panahon. Yun na po. yun na, Pe. Palakpakan natin, Panginoon. Ikunan mo. Harap mo sa akin. Harap sa akin. Mabilis lang. Okay, mag-record niya. Para kasi ano Okay, tanong ko, Pastor, ganito yan. Kasi, ang misis ko kasi, Pentecostal siya. Galing siya sa Assemblies of God. So ako din, meron naman akong background sa Pentecostalism. Although, lumaki ako na Presbyterian. Yun ang aking denomination. Tapos, in-embrace ko ang Pentecostalism. And then, nandito na ako sa NWL. Ngayon, ang tanong, paano, Pastor, yung mga assumptions ng mga kapatid natin na nasa loob pa ng mga denomination na Pentecostal na in good term, na hindi na kami contaminated ng system na inalisan na namin. Halimbawa, ako, bumuo ako ng isang Pentecostal group ulit. No? Ngayon, ina-assume ko na hindi na kami contaminated kasi sumusunod kami sa flow ng Holy Spirit. Ngayon, ang tanong, paano namin mag-discern na hindi na kami makokontaminate pa ng kaaway sa kanya ginagawa sa mga denomination. Simple lang. Nag-real. Yan. Kagirian na. Malaki o maliit na tinidor ito. Malaki o maliit na organization. Pag walang Berean repentance, may mark of the beast pa yan. So, contaminated. Ibig sabihin na, para siyang ritualistic, para siyang, sarado isip niya. So, hindi nagbiging bis sa'yo yung malaki ka, maliit. Although, karamihan malaki. yung mark. Karamihan pinagpapala yung mga sarado. Mas mahirap mo makonvince yung malaki kaysa maliit na sa gawain. Yung mas malaking gawain, marami kang dadaanan. hindi mo kukonvert yung malakihan. Saka ang malaki, ano na yun eh. At kumbaga, sarado na. Tapos, nakaset na lahat. So, Mahirap na bigay. I'm talking, hindi ko sinisisi yan laki Yan ay image lang yan. Ibig sabihin ganito. Yung mga nagsasara, karamihan, malalaki. Madala. So, hindi ko sinasara na sa malaki, meron pang mabubuksan. Pero not as a whole siguro, may individual. Ngayon, pwede ba ma-convert ang isang malaki? Pwede, pero very rare. Okay? Majority na mas mabilis makatanggap, may maliliit kasi may humble spirit sila. So, ito yung batayan mo, kung may Berean spirit. Kung wala silang Berean spirit, automatic na, Nicolaita niya. Ang loyalty nasa samahan. Denominational loyalty niya. Denominational loyalty.
So, masakit yan kasi ang totoo niyan, nasaktan din ako nung una kong marinig yung back of the message na yun. Pero inisip-isip ko rin talaga na, oo nga ang loyalty natin sa Diyos, hindi naman sa denomination. At ito nga, kahit nasa end time na, Nicolay na. But, hindi na siya kasing laki ng denomination, pero meron pa siyang anak ng patotot na espiritu. Pwede rin mag-Nicolay na maliit. Pero pastor, parang napakapangit ang pakinggan na parang, kung narinig ko sa mga pastor sa entire, napakapangit ang pakinggan na parang binabaliwala nila, parang nakakadiri yung denomination ko. Parang nakakadiri yung denomination or kaya, Kasi Pastor, Kulang kasi ang understanding ng end time. opo, may isa kong narinig na pastor na doon siya galing. Okay, sabihin na natin UPC, United Pentecostal Church. Sabi niya, nandidiri siya doon. Pero ang totoo nan, doon siya pinalaki. Oh, Pero paano? kung marinig niya ang message of the hour, siyempre, he came out. Yung nga lang, parang, doon ka anong nagsimula ang opinion mo sa ganung, Yung end time na nagturo sa kanya, hindi pa abot to. Karamihan ayaw dito Karamihan ayaw nila yung Berean reflector. So, ibig sabihin, naging mapanghato lang yung end time. na hindi lang. Tama. Hindi dapat. Ang tama sa end time, ano yung tama? Hindi na ako kinabarbanan, may tama sa inyo. Tanggapin mo yung tama. Ading kulang, sharing tayo. Kasi parang narinig ko kay Brother Branham sa preaching na pinakinggan ko. Ang sabi po niya, alam ko tinutukoy niya lang, for those na tinatanong na sa Christian ka ba? Hindi, baptist ako, Christian. Hindi nito lista ako. Christian ka ba? Hindi, assumption ka ako. Hindi na may, kumbaga yun, ang tinutukoy niya siguro yung individual na belief na, kumbaga inin niya, yung loyalty niya, tulay kan spirit, yung loyalty. Hindi masama na meron kang i-insist Pero, na truth. Kunwari, ang baptist kailangan bubog. Yung mga evangelists, yung mga evangelicals, yung justification by faith, kay Wesley, yung holiness, Presbyterian, or ano yan, siguro, eternal security, no? Ang problema, huwag mo ikukulong. Sabi ng propeta, huwag mo i-period. tama. Yung mismong end time group, ang nagpiperiod. Period na. Tama, di ba? Yun ang natin. Parang napaka. Hindi na sila tatanggap ng pakay pag hindi galing kay Barbanan. Sabi kasi ni Mrs., napansin niya yun doon sa existing group ko ngayon na Level 3. ganun sila. Ang nagkakabihin niya nga, kung denomination sa hello, kaya kung ilang dahil sa denomination na kilala ka sa Diyos, numero uno, di ba? Doon mo nalaman na ang Bible. Parang loyal, no? Tinuruan ka. Tapos yun, parang biglang, parang denomination mo, yun, ginamit. Kasama ko si Brother Alan Madera. Lumalaki yung grupo na level 2. Tawag ng tawag sa akin. Kami yung totoong group. Sumali kayo sa amin. Yung ibang grupo nyo, peke lahat yan. Ilang minutes na yun? Ngayon, pag-ibig ko ng Diyos. Magalitaan ko, hindi na siya matawag Nagkahiwa-hiwalay level 3. Pag-ibig ng Diyos yan. Bakit? Huwag ka na maging mayabang. Na kami yung totoo kasi malaki kayo. Kahit malaki kayo, pinag-split up para magkaroon kayo humility. Parang Babylon, no? Magbukas kayo. Pag-ibig ng Diyos yan, nagkahiwa-hiwalay. Parang mahirap ng humility dun eh. Dahil Diyos nga yung gagawa. Kunwari, meron kong sincero, pero hindi lang niya alam tama. Hindi siya makarinig ng iba. So, lalansagin ng Diyos yung close. Kasi yung unity niya, pwedeng unity magsara ng isip. So, lalansagin ng Diyos yung pagsasara ng isip para makasaliksik lahat ng tao. Hindi niya siya talik sa isang organization o isang tao. Kasi Brother Branham, Sa ating mga marami pa dapat tayo malaman sa mga salita ng Panginoon upang siyempre makatulong sa yung beauty sa buong So, tama niya, Berean, may katotohanan ng denomination, may katotohanan yung mga anti-message churches. Pero bilang Berean, umaandar ka doon. Umaandar ka sa lahat na yun. Anong paandar? Abot mo na yung truth na nasa denomination. Abutin mo pa yung truth sa ibang mga sa message.
Pero huwag ka pakukulong ka doon. Tuloy ka pa, kung mayroon pang ibang fruit na ihahayag. So may payo ko sa inyo, Pastor, pag-aralan niyo yung baptism in Jesus' name. Kung na-convict kayo, para-baptize kayo, then daily, yung tinuro kong pabasa, yung ganyan. Hindi ito pa yung cell group na pagbasa. Yung ginawa natin kanina tumali dito sa harap. Tapos nag-share. Pwede nyo gawin nasa cell group sa bahay. Hindi nakatayo. Nagsasalita na lang bawat isa. Lalago kayo, makakahabot kayo. Kasi ganito sa sobrang dami ng pahayag, from denomination to end time, pag hindi nyo gawin yung araw-araw na yan, you cannot catch up. Gusto ko i-testify yung pinakita sa akin ng Diyos. Sa traditional ministry kasi ng end time, magtuturo lang, yung pastor ko, Pastor Leo, magtuturo lang, bahala na kayo. Diyos na yung bahala maganda sa inyo. Mukhang maganda yan, ano? Ganyan na yung style ko na. Na-realize ko, pag ikaw ay pastor, hindi ka yan. Evangelist yan. Propeta yan. Parehas ka lang, bahala na sila. Kung ikaw ay pastor, o ay teacher, ikaw ay apostoles, kailangan mo rin asikasuhin paano nila maabot yan. Alam mo ba, pag finish mo lang yan, hindi maabot lang yan. Gusto ko i-share na ngayon yung pinakita na sa akin ng Diyos ngayon. Hindi sapat. Hindi pa problema yung tama ng teaching mo, mali eh. Ang problema, paano ma-absorb ng miyembro? Tatanungin ko kayo, sis, galing sa Assemblies of God. Marami bang miyembro nakikinig lang ng preaching pero wala lang. Parang isipin. Marami, ba? Next time tayo. Level 3 pa. Mainit yan sa, di pa natin pinag-usapan kung tama ba yung tinturo. Di ba maraming miyembro parang sunod-sunuran lang na, pero pag magkikipag-sharing, wala. Di ba? Ganon din sa amin. Kahit anong level yan, 1, 2, 3, 4. Lahat ganon. So pinakita ng Diyos sa akin, hindi sapat na magturo ka lang. Kailangan mo sila i-train. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yan yung una mo na pinakita ng Diyos sa training. Sa pamilya. Kunwari, yan ang malaman niyo, gawin niyo. Makakahabo kayo. Pero kung hindi, kahit si pastor, kahit sa church ng level 3, kahit sa assembly, kahit sa church, kahit sa amin, manalite. Pag hindi ginanap yan, hindi makakahabol. Yung pero yan, mahalaga rin yan kasi makukompare. Pero itong simple ganyan, pag hindi nagsimula dyan, hindi na sa dami ng paksa. Diba, may Godhead. Godhead, ang daming paksa. Baptism, church ages, lahat yun. Hindi ka maubusan. Hindi ka maubusan. Kasi Kasi isang pastor, ang loko na ng miyembro kasi iikot lang siya doon eh, hindi abot lahat ng miyembro natin yan eh. Pwede ba balik-balik na lang siya doon. Hindi niya siya makakabante. Kasi hindi maabot yung basic pa lang, hindi maabot ng miyembro. Sabali parang habang i-share, mag-guide ka lang kung may kailangan i-suwit sa... Ang pastor, kailangan mag-guide paano mag-report ang miyembro. Di ba pina-report ko kayo? Hindi naman mahirap, di ba? Yan ang isang malaking trabaho ng pastor sa church. Kasi kung makikinig lang yung miyembro, survival for the fittest yan. O itong tinapay, mga prisoners, bahala na kayo magkagawa. Pero, kung talagang feeding the flock of God, ayusin natin. Sige, mag-take note kayo ha. O, sige, ano yung na-take note, mag-report mo. Tapos, Berean, itong pundasyon ng Berean ha. Unti-unti kayo maging Berean ha. Mag-compare kayo sa paksa na to. Take booklets, twin tracks, ano yung paksa ng Godhead, Trinity, mga oneness, mga ganyan. Compare nyo. INK, ano yung ebidensya ng INK? Anong ebidensya ng UPC? Anong ebidensya ng ADD? Ano yung ebidensya? Sa umpisa, doctrinally, hindi agad nila makukuha, pero yung ganyang format makukuha ko nila. Ngayon, kung mauna mo na yung literature natin na gano'n, saka natin i-compare. Sa Bible studies na yung ebidensya ng tama o mali. Pero yung ganyang format, nasa Bible yan, at ito nakakatawa. Assemblies of God. Kilala mo si yung Gicho. Si yung Gicho, pinahayagan ng Diyos, kailangan ganyan. Of course, hindi siguro pareho-pareho sa tinuturo ko format. No? Pero, sinunod niya. Aba, dumami ang miyembro. Ilan na yung miyembro niya? 700,000. 1 million. Hindi 700 yung lumang literature binabasa ko. 1960.
70s pa yung 200, 500,000. 1 million na siya. Million na. Yung binabasa kong literature, napakaluma na. Doon, umabot siya ng 700,000. He started sa 60,000. Tapos pinasell group na, naging 700. Pero ngayon, 1 million na yan. Pero of course, ang problema kung Nicolay pa, sayang lang. Yung CCF, malaki na ngayon. Meron din siyang cell grouping. Church nila, ano? Peter Tansi. Nila Peter Tansi. Parang may guide ka lang na pwede nilang Oo, yung pinakita ko kanina, yan ang guide nyo. Sundan niyo yung... Ibig sabihin, pag yung pinapunto mo, parang cell group style, na may manual din. Ito may manual natin. Ibig sabihin, any mga anti-manual na Report. na pwede sila kumuha ng insight, then magbibigay sila ng... Ang baguhan, random data. Pero pag tumatagal, pwede mo pagandahin yan eh. Pwedeng advance mong basahin, tapos paghandaan mo yung share mo. Pero nagawa na yun sa Manalite. Nagawa na. Oo, nagawa after many struggle. Matagal na struggle. Pero maganda, panoorin niyo yung video, nakaka-report Pero yung yung mga bata. walang bilang. Depende, walang bilang na staff. Kunyari, bahala kayo kung ilan kayo. Apat sa grupo. Hindi ganito, pag mag-cell group tayo, kunwari, sa church service, 50 ang attendance. Siguro, mga 5. Kung 30. 5 pa rin. Gusto ko sabihin ganito hindi pwede sobrang dami. Kung siguro 6, pwede tiyaga. Hanggang 10 tiyaga. Hindi pwede sobrang dami na makukulang na yung oras. Kasi parang testimony rin yan nakatayo. Kaya pag yan ay 50, hindi lahat makakatayo for testimony. Pero doon sa cell group, lahat nakakasalita. Yun ang sinishare ko sa inyo, para itong iiwan ko literature, happy kayo. Gamitin nyo na yan sa pamilya. Pag nakita nyo may bunga, magkakabunga yan after siguro several days ng practice nyo. Then, tulong nyo sa ibang pamilya. Pag yung buong church, pinag-uusapan na nila yung mga doctrines na umaabante na. Mag-enjoy din ng pastor. Alam mo ba, hindi nakaka-enjoy yung pastor na ang lalim mo, tapos sila hindi nila agad. Pero pastor, gano'n, walang manhid. Walang pakialam. May ibang pastor na nararamdaman, eh, binabawan na lang yung aral niya. May ganun din. May Presbyterian na, nimuta ko na, no? Na gusto niya puro lalim. Bahala na kayo. Meron naman ibang pastor kilala ko, dating malalim. Binabawan na niya dahil yung tao, Hindi na makakako. hindi awat-awat. Alam mo, pinakita ng Diyos sa akin eh, kailangan ganapin yan, iutos mo yan sa tao. Ipagawa mo yan sa tao. Pag sinunod ng tao, nasa Bible yan eh. Nasa Bible yan. Pag ginawa ng tao yan, makakahabol sila. Yan ang sabi ng Panginoon sa akin. Makakahabol sila kung gagawin nila yung gabi-gabi. So yun ang muna, no? Sige, ang pahayag na hukom malawak, ang pahayag ng mga gagawin malawak. Pero yun lang muna. Yun lang yung pinakasimpleng din. Very basic. Oo. Kahit di pa kayo baptize in Jesus na gawin yan. Lalalim sila. Mas maintindihan nila kung bakit kailangan baptize in Jesus na di ba? Meron tayong tracks yan, pwede natin ipaserox yan, pag-aralan natin sa Bible. So, yun ang hinihingi mo ko, family nyo, kakilala nyo yung church members, matutunan yan special grouping. Ito, gawin yung library, huwag yung pamigay. Gawin yung library yung books, hiram lang para magawa nyo. Pwede pa-serox yung tracks. Tracks pwede pa-serox. Defender pwede kayo maghati. Hindi, Walang problema. Ang kaligtasan mo ng isang individual na mananampalataya ay nakabase sa denominasyon o sa relasyon. Ayan. Ito po yung sabi ko, relasyon. Yung Berean, Yun ang gusto ko. Hindi ko po naintindihan yung Berean. Okay. point of view, maganda to. Kasi ngayon lang ako naka-attend ng Bible study. Pasulaan mo lang. Gusto ko magandang tanong to. Kasi Yun halang ang gusto ko kung maliwanagan. ang relasyon natin sa Diyos, Yun. kailangan malakad sa salita niya. Opo. Meron kasing relasyon na imahinasyon lang. Paano? Hindi sa puso. Nasa puso rin may imahinasyon. Oo, hindi. Sarado sa salita. Yung Nicolaita,
Meron akong relasyon sa Panginoon. May nag-share sa'yo na, kailan mo papapagtayo si Disney? Huwag mo akong kuluhin, kinakausap ng Diyos. Ayaw ko na makinig sa'yo. Kasabihin na lang ng Diyos sa akin, hindi kailangan ikaw magsabi sa akin. Meron nung na-inquire kong ganyan. Nung nag-aaral ako sa Mapwa, meron tong Christian organizations. E di sinishare ko yung end-time message. Sagot sa akin, bro, meron kaming relasyon sa Panginoon. Kaya, kung mag-share ka, kung sa Diyos siya, sasabihin din ng Diyos sa akin. Sarado! Makikita. Ang kalooban ng Diyos, magbabahagi lang kayo sa isa't isa eh. Hindi yung kailangan bawat isa kausapin ng Diyos. Hindi ganun. So, hindi siya sumusunod sa salita. Inaangkin niya Kristiyano siya, pero in reality, ang loyalty niya nandun sa Trinitarian Organization. Yung organization niya, siyempre, takot sa labas kung yung ibang teaching na hindi pareho sa kanila, hindi Trinitarian culture. So, ayaw na tignan yung ebidensya sa Bible. Kung may nag-share, ayaw na tignan. Ayaw na share. So, may tamang pagrelasyon sa Panginoon. 1 Thessalonians 5:21 through 14. Acts 17:11. They were more noble than those that they searched the scriptures they met when they were 6 years old. Maraming bagay na dapat ginagawa ng tunay na may relasyon, hindi nila ginagawa. At nabulag sila ng samahan na kinulok-isip nila sa ng relasyon. So, yun. Gusto ko pa i-cite ito. Merong organization focus. Yung INK, ADD. Ang focus nila, sumapit na kayo sa amin. Yung iba, focus nga sa relasyon. Pero pag focus sa relasyon, pagdating na kunwari nag-share na ng mas malalim, ay huwag na kayo makinig. Tatayo na huwag makinig. Lahat yan Nicolaitan spirit. Ang Berean spirit, try the spirits, tamang try, whether they are of God. How do you try? The word of God was given as a reproof, as correction. Okay. So, hindi nila nagagawa. Umiiwas kadalasan. Minsan, yung magagaling magdebate, kunwari, haharap. Pero ayaw nila unawain yung sinasabi mo. Nicolaitan pa rin. Ang Berean, pag meron kang puntos, kaya nila sagutin niya ng maayos. Whether Trinitarian siya, o nawa niya sa original sin ay prutas, whether, yung malakay core principles niya ay hindi walang anointing sa Gentiles. So, sa end time, ganun, malala. Nasa atin na yung mensahe, nasa atin na yung propeta. Hindi na natin kailangan ng mga barrier na yan. Tinuro ng propeta yung kanyang gagawin eh. Okay, ginagamit lang nila yung pangalan ng propeta. Ganun eh, ginagamit na yung pangalan ni Kristo. Di ba marami kami nagawang maganda sa pangalan ko? Akala nila may relasyon sila kasi may bunga, may pagpapala, may kagalingan, may milagro, may pagbabagong buhay. Kunwari, dating lasenggo, ngayon hindi na lasenggo. Pero yung ganyang klaseng pagbabago, hindi pa yan yung kaligtasan na pagbabago. Yung works of the flesh lang binago mo, pero yung pagbabago kailangan yung from Nicolaitan, maging Berean ka. Yan ang pagbabago. Yung word na pagbabago. So, mas magaling pala pastor yung Berean. Yung Berean repentance, yan yung may relasyon na talagang malalim sa salita. Hindi relasyon na imahinasyon lang. Iba pa sa mga Berean, sila yung matinutukoy na Kristiyano na sila mismo ang nagsasaliksik sa salita ng Diyos. Hindi lahat, ibig sabihin na may mga preacher, may nagsasabi ng salita ng Diyos, pero kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, sila mismo ang nagsasaliksik dito. Nakabase pa rin sila sa Diyos. Di ba yun ang attitude ko ng mga taga-Berean? Tama. Kaya ako ginamit yung word. Tama. Parang pag hinanap mo yan sa Bible, makita mo ano yung ginawa nila. Ngayon, may pastor nagsabi sa akin, alam mo, taga-Berea lang gumawa niyan. Hindi kailangan gawin na lahat ng Kristiyano yan. Tayo mag-check sa ibang talata kung hindi. Parang yung wala ginawa sa text yun. Sabi nga nito, maging kagaya tayo Yung sinabi sa akin, di ba, historically lang yan? Di ba, doon lang yan? Taga-doon ka ba? Nababanggit nga yung Berean sa Bible. Ang gusto ko ipunto, hindi yung pangalan. Ang gusto ko ipunto, sa puno ng pangalan na yan, mas makita mo yung ginawa nila. Tama.
Kasi yun ang ginawa. Kailangan niya, kasi hindi ganyan ang end time yan, hindi ganyan ang denomination ngayon. Kontento na sila, pag may relasyon sila, kontento na, sarado na isip. Ang pagiging ganyan, habang buhay yan. Tama. Pag ikaw ay nagbukas sa Panginoon, tuloy-tuloy yan. Pag may mag-share sa'yo, tuloy-tuloy yan. At sino maka-enkwentro mo, papatunayan mo yan. Hindi ka umiiwas sa sharing. Yung umiiwas, syempre, yung hindi abot. Pero kung may pakumbaba ka, sige, magpaturo ka muna, hindi mo pa abot eh. Yan ang tamang attitude. Ako, kwento ko yung sarili ko. Kaya ko magtanong sa ADD. Tumawag ako sa INT, sa Central. Nakausap ko yung nagsasalita sa TV. Nagtanong ako ng aral. Gagawin ba yan ng ibang samahan? Ba't tutawag sa kanila? Release ko sila eh. Meron akong hindi naintindihan na sinasabi nila, kaya ko pang magtanong sa kanila. Ibig sabihin, kailangan natin ng tunay na humility. Ang humility kasi ng mga peke Kristiyano, mabait lang. Kahit pampalin. Pagdating sa word, lalabas sa sungay niya. Huwag mo, yan ay bulaan. Pero pagdating sa ibang bagay, bait parang martyr. Ang tunay na humility, pagdating sa word, kaya akala mo hindi siya, kaya mo pakumbaba magsalita. Baka may sinasabi siya na hindi mo pa alam. Doesn't matter, Katolik ko siya, denominasyon siya, kahit Muslim pa siya eh. Ay, kaya ang Bible niyo. Asa ka ng pupit. Gusto ko malaman. Actually, lalago tayo pag nakakahanda tayo ng sagot. 1 Peter 3:15. Ang tunay na Kristiyano yan ang dapat ginagawa. Eh, wala siyang dapat iwasan. Eh, kung may totoong sinasabi ng tao, aminin natin. Ano po yung pasya? 1 Peter 3:15. Sabi sa 1 Peter 3:15, maghanda kayo ng sagot. Para magtatanong sa inyo na may kaamuhan. Ayun, nabasa ko ngayon. Yan ang ginagawa kayo. Nagpalapalataya. Kung ginagawa yan naman ng palataya, siyempre magsimula sa self-help niya. Kasi hindi mo agad mautusan sa tao yan eh. Always Hindi be ka na eh. prepared. Pero pag nag-develop kayo ganyan, Preparation for the hope which you have. But do this with gentleness. so ibig sabihin, lahat, hindi pastor lang, hindi yung leader lang, hindi yung puno lang, lahat. Jude 3, contend for the faith which was once needed. Contend. Contender. Brother Jackson. Of course, hindi lahat talaga nakakontent. Maganda lang ito mga. Nagaling ako sa kanila eh. So, ang tunay na magpo-content, may berean spirit. Bakit may berean? Kasi, you cannot content kung hindi mo punang marunong makinig sa ibang tao. Paano mo sasagutin tanong nila pag di ka marunong makinig? Oo. Basta tanungin mo lang ako, yung paksa na lang ko. Huwag na tanungin yung alam mo. Eh, hindi ko toong 1 Peter 3:15 na, namimili ka lang na. Hindi ako interesado sa sharing nyo. Kung gusto nyo magtanong, yung sharing ko lang. Hindi ko toong 1 Peter 3:15. Ang 1 Peter 3:15, kahit katuwiran ng iba, kaya mo sagutin. Kaya obligado ko mag-research sa iba. Eh kung may puntos yung iba, aminin mo. Huwag kang pride. Galing dun yun. Parang nandidiri. Kaya hindi ko tatanggapin. Basta galing sa tao yun. Nako. Ganon ang Nicolaitan spirit. Ang walang Nicolaitan spirit, Garay spirit, walang kinalaman yung tao. Ang galit pa sa tao. Pag ang sinabi niya totoo, ginamit siya ng Diyos sa'yo. Marunong may humility ka, umamin mo. Meron humility ka, kumilala Diyos. Eh, post mo na. Bigyan ko niyang pasya. Pulutin mo rin yung mabuti, Tapos may masama. itapon mo yung masama. Sinabi ng propeta yan. Sinabi rin ng Bible yan. Yan yung pagiging berean eh. May maliwanag sa Bible. Kung maliwanag, sagutin mo. Ngayon, sa end time, dahil Nicolaita karamihan, hindi sila namumulot sa iba. Pero ito mas masaklap. May stand ako. Sis, ano ito mas masaklap? Sabi nila. Yung bro. Yung bro, pulong lang doon kung kaninong pastor siya. Doon lang siya pwede makinig. Ganun.
So, nung nagsimula sa Kogyo, turo ko sa kanila, makinig kayo sa lahat. Mamunod kayo ng mapininong pulo. Binabakbakan na ako dun. Hindi ka tunay na pastor. Bakit mo ipapakinig sa ibang tupa mo? Wala ka bang maituro? Wala ka bang doktrina? Wala ka bang sarili mong doktrina? Kasi sanay sila, parang magtatayo ng sariling imperyo. Ako, sabi ko, kapatid namin sila, makinig kayo sa kanila. Ang ginawa na lang nila, tiniraan na lang ako. Naku, yung practice niya, lihis niya. So, merong nahihikaya din sa miyembro ko. Si Abel at si Cain, lugi si Abel, kasi hindi gaganti si Abel si Cain ng Nicolaita. So, sila, bawal lang ang miyembro nila paturuan, makinig sa iba. Pero yung miyembro ng iba, gusto nila turuan. Minsan gumagawa na sila ng ethics eh. O, ano tayo, magkasundo tayo mga ministro ha. Huwag mo sisira ng tupa ko, hindi ko sisira ng tupa. Kasi hindi ko. Minister's ethics. Di mali pastor yung ano, di mali yung pang-gaming narinig ko. Hindi Parang ako, naging ari-arian na yung miyembro eh. ang ano kasi pastor parang sila sa debate, mali yung word na, kasi ang doktrina yun eh. Di sabihin, may sarili akong doktrina, may stand ako at hindi mababali yun. At hindi ako maniniwala sa stand mo. Parang ganun eh. Alam mo, naging ang word. Nicolaita Spirit, walang kailangan kung may mas alam ka sa katotohanan mo mas bawas. Di ba may katolikong sarado de kandado ba? Ganon. Sagrado, Pwede rin maging ganon dito sa message. Nakasara na. Pwede ka rin maging ganon dahil may nalapang ang truth eh. Nalaman mo itong truth, sarado de kandado ka na. Pinagbintangan din pala akong ganon. Kasi, di ba, tinuturo ko maging barrier. Nabubulungan yung mga tinuturuan ko ng ibang end time. Ako ngayon ang pinagbibigyan, si Francis hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Siya ang sarado ang isip. Pero ang Berean, opposite ng Nicolaita, galit nga sila sa Berean. Kasi ayaw nila yung miyembro na makinig sa iba. Pero in reality, ako pang bibintangan na magsara. The fact na tinuturo ko makinig yung miyembro sa iba, ibig sabihin, hindi ko kayo pag-aari. Kung ginagamit ako ng Diyos sa inyo, tinuturo ko sa inyo, anong kalooban ng Diyos. Magsuri kayo. Huwag kayo magsasara kahit kaninong panig. Hindi ko kayo tinuruan magsara sa iba. Kung tinuturuan ka ng iba magsara sa akin, mali rin yun. Patas lang tayo. Walang taniman na muhi. So, maraming nalaga sa akin dahil sa turo ko niyan. Kasi, lugi ka eh. Pero, ang maganda ito, yung matitira sa'yo, talagang berean. Kasi pwede marami ka na naikot kasi Nicolaita ng gusto. Ang maganda rito yung separation. Konti nga lang mapupunta doon sa ano eh. Di ba sa Bible may separation? May mabuti at masama. Yung makukuha mong mabuting isda at yung mga buteto, nahiwalay. Ganun yun. Yung mga ano ba yung motibo niya? Habol ba niya? Kung habol niya truth, makikipelowship siya sa'yo dahil hindi ka naman nagsara. Pero kung naturuan silang magsara, predestinado silang magsara ng isip. Parang magpakulong lang sa tao. Pwede rin foolish virgin. Ang foolish virgin, nagsara yan. Ngayon, pwede rin magbukas sa tribulation. Pero sa ngayon, katulad nila yung denomination o end time na parang mayroong katotohanan, pero kulangin lang yun. So, Kaya sa meron na isa pa akong kinaanuhan. Siguro, open naman kasi kayo. Parang, ito nga, sabi ko, ano kung may discrimination? Asawa ko naman po si Pastor, di ko ba? Karanasan ko si Pastor, doon mga pastor sa harapan, nalikod ang mga babae. Sabi ko, bakit? Pag na-rapture mo, mauna ba ang mga lalaki? Nag-question ko rin sa kanya. Kasi parang may mga pastor, parang na-offend ako. Parang may paulit-ulit na lang, sa mga pastor, ano naman masama po kung di po ba? Parang hinihiwalay ang mga babae po. Ano, siguro, ganun pa sumunod ka muna. Pero, mag-suggest ka na lang na ano yung dahilan, tapos baka pwedeng halubilo. Sa end time at Baptist, diba, sanay siguro sila hiwalay yung babae. INK, sanay sila hiwalay yung babae. Depende yan sa kaayusan kung... Pero saan po sa Bible? Para yung hiwalay yung babae. Actually, hindi pa natin topic yung fivefold. Marinig yung fivefold, doon medyo radical eh. Na-share ka na ba ito yung fivefold? Hindi pa. Ang shortcut lang to Yung humiwalay sa akin na naghikayat pa sa malaking grupo humiwalay sa akin.
ang point ng time na naghiwalay sila, ito yung narinig sila. Iba na ako sa ibang end time. Lahat, pwede magkaroon ng gift ng fivefold. Ang tradition sa end time, at siguro sa denomination, kukunti lang yung fivefold. Karamihan, parang followers lang. Ang turo ko, itong gift na fivefold, kalat yan sa lahat. So, pwedeng mag-mature lahat. At pag nag-fellowship ko, ang sarap ng fellowship niya. Kasi, at tingin kasi nila away eh. Kailangan isa lang pastor, kung maraming pastor, mag-aaway. Kung lahat tayo, pastor, di lahat tayo wala nang tuturuan. Yan, mentality eh. Pero kung ang alam natin fellowship, bawat isa pala pwede mag-contribute at share. At ngayon, ang ganda ng fellowship, hindi nag-aaway. Yan. Sinare ko na lahat may gift ng fivefold. Ano yung sensitivity sa end time? Yung babae, bawal magturo. Ano ba? Dun sa, pati bata, ayaw nila magturo eh. Pag yung bata mag-share sa isang matanda, kawalang galang daw yan. So, natamaan tong dalawa. Hindi lang yan, tatamaan, kasi kung naka-close na yung ibang end time, no? Naka-close na yung grupo ni Ross Rapp, naka-close na yung grupo ni Roy Soriano. Talaga sa kanila, hindi nila matatanggap na lahat pwede maging fivefold. Exclusive club lang ang fivefold. So, nung sinare ko yan, iba ka na. Sabi na lang sa akin, ika lang tulog dito. Kasi gagamitin na ni Liberty mo, alay yan. Pero, in reality, habang buhay na ako, ayaw nila pakinggan. So, yan ang naging point, yan yung isang point of hiwalay. Pero ito yung tanong, kaya ko naman patunayan sa Bible yan, siguro sa other time. Kaya ko patunayan sa Bible yan. Temporary lang, nakukunti lang yung fivefold. So, kaya siguro may ganun. Siyempre, meron talagang sa end time, meron talagang may levels. Mga past ministers, mga workers, mga mothers, at mga children, ang hinihiwalay-walay. Sige, halimbawa, hinihiwalay nila yung bata kasi magulo sa church. Turo ko, may training ako sa pamilya, paano yung bata mag-iisipin natin, pag ginawa yan, hindi nila magulo sa church. At minsan, may bumisitang denomination, seminar sa Megalito. Ayaw niya, may bata. Sabi ni Jerry Bargeri, kung ang gusto kong palitin ng bata, hindi ka na pwede magturo dito. Sige, tuloy na. Nagulat siya, nung bata nag-delay mo. Sabi nung Pentecostal yun, baka kilala mo si Cosme. Pentecostal na prosperity gospel. Kaya Cosme, taga-alabang o sa South. Ay, galing mo! Bakit pala dito sabi nyo? Tuwa na dun sa bata. Kasi, kamay siya sa bata, magulo. Bakit magulo yung mga bata ngayon? Walang training sa pamilya. So, kung may training sa pamilya, hindi sila kailangan iwalay ang bata. Kung gusto ng bata magkaroon ng separate Sunday school, huwag na lang isabay doon sa service. Para yung bata, mag-enjoy din sa service. Ayaw ko sa assembly sa gagawin, hiwalay ang bata. Hindi, depende kung mayaman ang church. Kung mayaman ang church talaga, hindi hiwalay ang bata. Parang merong Sunday school. crying room. Doon tayo maggulo. Room na yan. Pero kung may training yung pamilya, hindi magugulo yung bata. So yan siguro ang dahilan case kung bakit nakakita ka ng ganun. Parang parati naman kasi, dito yung mga babae sa likod. Natututo din naman ako actually doon sa public fellowship, ang mga pastor din. Siyempre naging curious din ako tinatanong ko rin siya. Lalo pag hindi ko natutunan, nag-aano rin naman ako sa kanya. Ngayon, kung ang akin na naman pa, kasi ano ba naman na parating pag-agaanuhan, halimbawa, dito mga lalaki din ng mga babae, Sis, kung yan ay patakaran ng ibang church, sumunod muna tayo. Siya naman, ayun. Ha? Di parang lang pa, ganun ba, ang gusto ko malaman kung anong pananaw ng time pagdating sa babae. At ulit ko nga pala, Masyado pa sila sa sa Bible nga pala, wala kang mababasang binubukod yung babae. Nung original church, di ba, sabi ko sa Latin Greek na Bible, wala silang sinatangi, basta lahat nag-share lang. 1 Corinthians 14:26.
Kasama babae dyan. Hebrews 5:12. Yung Corinthians 14:26, sabi dyan. Hindi lang yata pwede magpuro. First Corinthians. Yung hindi magturo, nasa Timothy yun eh. Oo. Pero mamaya ko talakayin. Ah. Tututal na talakay na rito, pwede ko sagutin na. Pakibasa, 1 Corinthians 14:26. 14:26. Dalawang talata, yung babae raw, hindi pwede magturo. Isa yung nasa 14. Sabi rito, ayon sa iglesia. Ano kung gayon mga kapatid, kapag kayo'y nagkakatipon, bawat isa ay may isang awit, isang aral, isang pahayag, isang wika, isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay para sa pagpapakilay. Cell group yan. Sa loob ng cell group, kung sino ang may contribution, pwede mag-share. E kung dumami, parang testimony. Pero yung cell group dapat may wala. Matthew 18 din yan, whether 2 or 3. Ngayon, ito yung original service, ha? Versus service cell group. Hindi masama kung may harap na po dito, pero kailangan mag-service pa rin. Ngayon, yung babae hindi pwede magsalita, may kinalaman na sa gifts, ang pag-judge ng gifts. Tuloy na yung bata, sometime in 36. 36. Verse 36. Ang salita ba ng Diyos ay nagmumula sa inyo? Nagmula sa inyo? O kayo lamang ba ang dinatna nito? Tuloy? Kung iniisip ng sino man na siya'y propeta o isang Hindi ka, espiritu lumang taon tayo, tika. 28. dito. 27. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, dapat ay 2 o hanggang 3 lamang. At sunod-sunod ang bawat isa. At may isang magpapaliwanag. Subalit kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik ang bawat isa sa iglesia at magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Hayaang magsalita ang 2 o 3 sa mga propeta at ang iba'y umunawa sa sinasabi. Tandaan din tumahimik, ha? Tatamaan natin yung babae. Kung may ipinahayag na anuman sa isang nakaupo, tumahimik muna ang nauna. Sapagkat kayong lahat ay isa-isang makapagpapahayag ng propesiya upang ang lahat ay matuto at ang lahat ay mapasigla. Tuloy mo, tatamaan yung babae. At ang mga espiritu ng mga propeta ay nasa ilalim ng mga propeta. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Tandaan niyo yung word kaguluhan, ha? Sige, tuloy. Ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga iglesia sapagkat sila ay hindi pinahihintulutang magsalita, kundi pasako, gaya ng sinasabi ng kautusan. Sabi, yung babae ka lang tumahimik sa iglesia. Ang turo ng backseat sa end time, o baka narinig na yung araw na yan. Ang babae ka lang, hindi pwede magsalita sa iglesia. Lalo na yung magturo. Eh, yung magturo, lalo na. Ito, tumahimik pa nga eh. May binanggit ka ng kabuluhan, di ba? Ang Diyos ay hindi Diyos ng kabuluhan, hindi kaayusan. Bakit pinapatahimik ang babae? May context ko dyan. Pwede yung basa. Okay. Kung mayroong anumang bagay na nais nilang malaman, tanongin nila ang kanilang mga asawa sa bahay. Ganito, yung babaeng pinapatahimik dyan, nang nakakagulo. Kasi, nakakagulo. Kasi sa 14:26, hindi naman bawal mag-share ng revelation. Daldal. Lumiliwanag yan. Nakakagulo siya dahil nagtatanong siya doon sa isang asawa niya na nag-uukulot. Dahil nga, kunwari, tahimik lahat eh. Kakausapin niya asawa niya, makakagulo rin yan. Tahimik muna. Ang konteksto dito, merong pag-judge ng gifts at merong maingay, babaeng maingay. Gusto niya agad malaman, kaya nagtatanong agad doon. Doon ka na sa bahay, magtanong. Pero yung salitang tumahimik, kahit sa ibang tao, pinapatahimik dun eh. So yung salitang tumahimik, hindi apply na bawal magsalita ang babae. Kasi sa 14:26, sino mo nga may awit, may patutuo, may revelation pa nga. So sino, pwede pagandaan sa bahay to. Handa ng handog na share. O ito, sinagot ko yung Corinthians 14 ha. Dito tayo sa 1 Timothy 2:14 yata, yung bawal ang babae magturo. 13 yata, 1 Timothy 2. Okay. Hindi ko pinahihulutan ng babaeng magturo. Laking kasi.
Oo. Sige, pakita. Sabi dito, hayaan ang babae, verse 11, chapter 3. Hayaan ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapasakot. Okay. 12. Hindi ko ipinahintulot na ang babae ay magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Tuloy ka pa. Sapagkat si Adan ang unang nilalang pagkatapos ay si Eva. Hindi ko pinahintulutan sa babae ang magturo o magkaroon ng pamumuno. Sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat si Adan ang unang nilalang pagkatapos ay si Eva. At si Adan ay hindi nagaya kundi ang babae. Kundi ang babae. Kulang yung Tagalog. Ako po English, ha? Sige. Hindi ko dala yung original King James. Okay, yung Tagalog, ha? Ito yung King James, ha? I suffer not a woman to teach, nor to exert authority over man, but to be in subjection. So, hindi ito mahilig ang magandang word. Ang magandang word, magpasako. Okay, ganyan. Ito yung common denominator, yung subjection. Yung babae na walang subjection, hindi pwede magturo. Kasi yung babae walang subjection, nakumuno sa lalaki. Puro yan, general word yan. Wala sinabing pagmatan ng tawag sa lalaki, pagmatan niya. Puro, hindi objective ng kanilang treatment sa talata niya. Ang nangyari, parang katulad sa Corinto, parang sweeping na. Parang ka nang mukha na tahimik na parang Muslim na rin. Sweeping interpretation na general tahimik na. Hindi nila nakita kumakanta yung babae. Ang ibig namin sabihin, huwag magturo sa mga lalaki. Hindi naman na konteksto sa Corinto Tatanong nga Paano dito? Ito. Pag yung babae may subjection, pwede kang turo ng babae. Di ba Hebrews 5 pwede kang turo? Hebrews 5:12. Ano sabi ni Pablo? Ang lalaki lang ba yan? Sabi rito, sapagkat bagamat sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guru na, kailangan muling may magturo sa inyo ng mga unang simula ng mga aralin ng Diyos. O dapat maging teacher na. Sino maging teacher? Lahat! Lahat! Ako. Sa denomination sa time, hindi lahat. Maliban siguro sa congregational churches. May silang revelation ng Diyos sa kanila kaya lahat. Pero hindi yata kumakalat yung congregational churches. Merong denomination na nakatanggap ng pakay na po. Yung congregational churches, yung Church of the Brethren, yung parang walang mataas sa atin lahat patay-patay. Discipleship. So, Diyan ako galing. Sa ganyang sistema. Pero hindi pala pinagtuturo ang mga babae sa kanya. Ako lang naman, pananaw ko lang naman, Pat. Hanggat may lalaking, paano kung wala na lalaking tumatayo? Pero hanggat may lalaking tumatayo talaga, hindi talaga ako tatayo. Pwedeng babae, emergency. Kaya nga. Emergency. Sabay ko yun. Hindi rin siguro tama sa time. Pero, kung pinag-usapan natin di emergency, pinag-usapan natin lahat pwede magturo. Pag nag-fellowship na, kung babae nag-share dito, ano masama? Hindi naman siya nag-commercial pa. Hindi na siya namumuno Nagpapasakot naman siya doon sa kaayusan Nag-testimony siya nag-share. Si Aquila Priscilla, may babae bang nag-share? Meron. So medyo radical nga itong sinishare ko. Parang salungat pa tayo. Salungat na nga ang scriptural nila. Kung biblical Sige po, aabante nga tayo Babalik ka sa original Aabante tayo, hindi titigil mo sa abot nila. Salamat na lang sa kanila, dinaanan din sila ng ibang katotohanan. Pero, hindi pa tapos ang restoration. Sa kanila kasi tapos na yung restoration, nasa sila Marami pang i-restore. nasa mysteries na sila May iba nga rapture na rin. Kaya nga, halimbawa yung communion. Hindi pa nila naganap yung original na communion na may petsa yun. Ng taon. At may procedure yun. Ano ba yung communion sa time? Kanya-kanya subo.
Pero ang original community, yung ganito, yung naka-cell group, tapos nagre-report yung bawat isa. So, nung sinishare ko yan, walang pakialam sila. Galing na namin eh. Kung galing sa missionary, susunod yun. So, yan ang issue nito. No? Ito, isang halimbawa. Yung babae, kung may kaayusan, hindi yan parang hiwalay. Yung panahon ni Herod, may hiwalay. The court of the women, sa templo. The court of the men, the court of the priest. Yes. Baita. Pero dito walang hiwalay. Sa original na church, wala hiwalay. O nga pala, yan yung kay Herod, di ba? Yung third temple sa Ezekiel 40, wala na yan. That is to say, we are one na. Oo. Iisa na tayo na. Oo. So yan ang isa siguro pahayag na hindi nakita. Dito Pastor, sa Wesleyan ang babae, kakapagturo, ano yun. Sa bagay, matagal na rin innovative sa Pero hindi lang po denomination pwede niya. mag-preach. Yung bago-bago kasi ang pastor, sa Saudi. Meron mga Kristiyano na doon. At sabi nila, yung babae daw, hindi pwede magturo. Ay, kaso, lamig yata po yan. Eh, bakit ako marami nag-aaral ng Bible school yung babae? Hindi ba gusto lang dahilan? Hindi, yun nga po ako. At saka ako, bakit si Priscilla ka? Tinuhuwag pa yung ibang misa na hindi nakakaalam yung tunay na doktrina. Kompleto po. Si Kungkapo, si Deborah. Bakit mas tumas pa doon sa dapat na susundan nila? Emergency yung Deborah. Yung kay Priscilla, yan na yung normal dapat sa church. Walang taas mababa. Ganito hindi natin tuturo yung babae na lampas sa lalaki. Emergency nga yan, Deborah. Pero pwede natin ituro natin, pwede magtulungan yung babae at lalaki. Yun. Sanggal lang pa sa lalaki. Tama. Mababa muna, pwedeng mababa siya, pero hindi siya lalampas. Subject na siya ng... Yung lalampas, emergency. Yung sa normal circumstance, mababa or lalampas tayo. Eh, kalimitan naman kaya na ako pa posisyon ng babae, emergency, kulang ang lalaki. At saka sa church talaga ngayon, maraming nainit ang babae. Mas active yung mga babae. Mas active ang babae. Parang Meron active na Sa denomination din. Mas active ang babae kaysa Limang lalaki, 15 yung babae. So, yung cell grouping, hopefully magawa niyo sa bahay. Ang ganda ng gamitin niya. Ang ganda ng tinuturo niyo pa so. Parang nagkaroon ako ng interest eh. Ang burden ko sa Panginoon, itong tituro kong hukum, hindi lang anti-message ang burden ko. Yung hukum ministry na pating gagawin sa pamilya, burden ko rin yan. Kasi bawat isang end-time church, ano yan? Nasa traditional yan. Sa traditional. paano masabi sa mas maganda kasi kung buong family yung ministry. Kaysa yung nanay lang yung pumunta sa church. Saka yung anak niya. So yung nanay, turuan niya paano mag-cell group. Ganapin niya sa church mismo, ilan na yung dumadala din. 30. O mag-organize kayo ng 6 groups. Or 5 to 6 groups. Kung 5 groups, each group is 6 persons. Tapos, yung booklet na nabigay ko noon, tapos dagdag ni pagkasiyan niyo, gamitin niyo, pa-report muna. Ayan. Ngayon, turo mo sa, gawin niyo ito sa bahay-bahay. Pwede ko kayo alalayan. Ngayon, mapapansin mo, lalago sila, lalakas sila. Kasi matutupad yung acts to bahay-bahay. Araw-araw yun, no? Kung magawa nila yan. Kung araw-araw yan, acts to na yan. So ngayon, mababa pa alam nila, din, pwede na natin i-pass Pero- yung ano. Pero pastor, ano, di ba? Kinakailangan silang i-mold eh. Di ba? Para yung training, yung gagawin ng pastor sa mga members. Kasi mahirap naman na parang makakawalan sila agad na hindi po well-trained. Ganito, bahay lang nila yun eh. Yung pag-serve sa bahay, hindi ganun kahirap. Yung sinasabi mo siguro, meron talaga yan, yung box baka dahil nga, ang paksa ng hukom malawak, hindi lang yung salupin. Salupin parang baptismo, first step lang yan eh. Marami pang aspect, meron pa akong hukom sa LCN,
relasyon ng babae, lalaki, no? Kasawa, o di pa magkasawa. Meron akong teaching room sa individual, anong dapat gawin ng individual. Meron akong teaching paano yung sa anak, kunwari, merong anak na na-school, merong anak na ayos sunod, meron pang paksa sa homeschool. Paano natin bibigyan edukasyon ng anak natin na hindi makukurap sa